Ayan, what's up mga kasenyor at mga katransport. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo na ang lahat ng magiging empleyado ng Gumaka Transport Service Cooperative ay sumailalim din sa seminar na may kaugnayan sa equality of gender. Ito po ay napakahalaga sapagkat dito po sa ipaliliwanag ko na GAD o Gender and Development, ito po ay sadyang batas na lahat ng national agency, provincial agency, local agency at sa lahat ng mga education sector, ito po GAD ay talagang number 1 na ginagamit ngayon. Nakad-depend na po lahat ngayon ang lahat ng plano ng ating gobyerno at ng iba pang mga pribadong kumpanya. So palibasa po tayo ay cooperative, tayo po ay nasa ilalim ng national government, ng CDE at ng OTC, ay kinakailangan, ni-require din po sa amin na paliwanag ang kahalagahan ng gender and development. At palibhasa naman po, ako po noong panahong nanunungkulan pa sa bayan, ako po ay maraming training and seminar tungkol dito. At ako po ay naging pangulo ng Samahan ng Kalalakihan sa buong lalawigan ng Quezon under the late Governor Rafi Nantis. At siyempre lagi po ako nagtitraining sa Provincial Gender and Development, o kung tawagin natin ay PGAD, na yan pong opisina yan ay hanggang ngayon ay existing at hindi na po yan maalis sapagkat yan po talaga ay isinabatas ng national government na kinakailangan lahat po ng action taken ay GAD plan. At palibasa nga po, may kasanayan tayo, so ako rin po ang nagbigay ng paliwanag sa lahat ng mga trabahador ng kooperatiba. So inumpisahan po natin ang katanungan, ano ang sex at ano ang gender? Siyempre, pag sex may iba tayong kaisipan. Ang gender, tumutuko yan sa kasarian. Ano po? At siyempre, pagdating sa sex, ay nagpapakita kung ano ang iyong kasarian. Natural bilang lalaki o bilang babae. Ano po? So, madali pong ma-identify. At alam po naman natin na pagdating sa kababaihan, ito po ay may diskriminasyon, may bias. Noong po mga unang panahon, ang babae ay talagang pangtahanan lamang. Pangkama, pangtahanan, siya nag-iintindi ng mga anak. Ano po? Siya nag-iintindi sa loob. Kung ano ang pangangailangan sa loob ng tahanan, siya po ang nag-iintindi. At hindi po siya pinabayagang magtrabaho. Ayun nga pong unang panahon ay palibasa, medyo may edad na rin po tayo. May mga magulang na ayaw ng pag-aralin ang mga babae. Sapagkat ang katuwiran, mag-aasawa lang yan. O mag-aasawa lang, bahala na yung mga magiging asawa niyan. So, nakakawa po, may diskriminasyon talaga at biases. So, si lalaki, siya yung binibigyan lagi ng pagkakataon na magkaroon ng puwang sa lahat ng aspeto. Sa loob ng tahanan, sa pamayanan, sa lipunan, laging makapangyarihan ay lalaki. So, si babae ay parang nakakahon at may limitasyon ang kanyang pagkilos. Pag-iintindi lamang sa tahanan ang kanyang tungkulin. So, sa totoo lamang po, nung ako po ay lumalim na ang kaalaman dito sa gender and development, ay napag-isip-isip po, sadyang nakakaawa po ang kababaihan noong mga unang panahon. Ano po, just imagine, yan ay gigising sa madaling araw, iintindihin ang pagluluto, habang nagluluto, naglilinis,
nag-aasikaso ng mga pagkain, ang almusal, lalong-lalo na kung may mga nagsisipasok ng mga anak. Wala pong katigil-tigil sa katatrabaho yan. Pagkapasok ng mga anak, ano pong gagawin ni nanay, ng babae? Siyempre, maglalaba, patuloy na maglilinis, magluluto ng pananghalian, nagkakain ng pananghalian, ayan na naman, siya maghuhugas ng pinagkainan, aasikaso ng lahat ng gawain, dadating ang hapon, ayan, luluto na naman, mag-iintindi ng mga anak na dumating galing sa school, si lalaki, hindi alam kung anong oras uuwi, darating ay lasing, at iintindihin din ni babae, ipaghahain, pag hindi pa nagustuhan ng ulam, nako, ay baka mag-away pa. Yun, dahil nakakainom si lalaki, naunang nakakatulog, si babae gising pa rin, at tinatapos ang mga gawain na kung anong oras na matapos sakalang makakatulog. Ang masaklapan yan ay di araw-araw na pamumuhay, yun yung kanyang gawain, yun yung kanyang routine ng buhay. Si lalaki ay tuloy-tuloy lamang ang paghahanap buhay, ano man ang gawin niya, ay nasa kanya ang kapangyarihan sapagkat siya ang nagdidesisyon. Subalit ito ay nagkaroon ng pagbabago. Dahil maraming mga babatas ang magagaling, mahuhusay, binigyan ng pagkakataon at binigyan ng puwang sa lipunan ang mga kababaihan. At ito ay pilit na ipinaliliwanag sa mang sulok ng ating lipunan. Simula sa kabaranggayan, simula sa pamayanan, ipinaliwanag na dapat ay magkaroon ng puwang ang mga kababaihan sa lipunan. At doon na nga, marami na ang mga pangyayari na ang babae ay naghahanap buhay na, tumahawak na rin ng mga katungkulan simula sa barangay, sa pamayanan, sa bayan, hanggang sa nasyonal. At 2 bisis na rin naging makapangyarihang babae sa ating bansa sapagkat 2 presidente na babae ang humawak sa ating pamayanan. At ngayon nga, sa ating lalawigan ng Quezon, kauna-unahang babae ang sumira ng record sa probinsya natin sapagkat for the first time in the history, siya po ay nanungkulan bilang gobernadora ng lalawigan ng Quezon. Isang babae na napakagaling, may kakayahan at talaga pong ipinakikita ang kanyang tunay na serbisyo sa ating lalawigan ng Quezon. Ayan, equality of gender. Pantay na pagtrato sa lipunan ng babae at lalaki. Kadalasan nga ngayon ay mas makapangyarihan pa. Ang babae, kahit sa loob ng tahanan, ay sige, pagpaluko-luko si Mr. ngayon ay siya na ngayon ang napupuntan, siya na ngayon ang nagiging taong bahay. At ako, bilang takapagsalita ng equality of gender, meron din akong personal na i-share sa inyo. Sa simula ng aming negosyo, ako lang talaga ang nagpapatakbo. Yung aking misis nasa bahay lang. Pero dumating ang pagkataon na kinakailangang magtulungan kami, tinuruan ko siya, at nung siya matuto, mas magaling na sa akin. Kung ano nangyari, nung una, siya hingi lang ng pera para gastusin sa loob ng bahay. Ngayon naman, siya na nagpapatakbo ng aming negosyo, ako naman ang hingi ng pera para naman sa sarili kong pangangailangan. Yan ang buhay. Kaya pilit namin piniliwanag ito sa aming mga empleyado para mawala yung diskriminasyon ng pagtrato sa mga pasahero. At laging pantay ang pagtrato sa mga pasahero, babae man o lalaki, lalo na ang mga senior citizen, PWD. Dapat ay tratuhin natin ng may pagmamahal upang tangkilikin din naman ang ating like and share po at subscribe po sa aking channel sapagkat araw-araw po ninyong
masasaksihan ang aming mga gawain dito sa Gumaka Transport Service Cooperative. Lalong-lalo na po pag nag-umpisa ng umarangkada ang modern jeep mula bayan ng Gumaka patungong Katanawan. Maraming salamat sa inyo lahat.